Sa kabilang banda, si Robel. Biglang pumasok si Carter sa kwarto ko, pulang-pula ang buong mukha niya, at puno ng pawis. Aaminin ko, medyo mainit, halos nakikita ko ang kanyang six-pack sa pamamagitan ng kanyang pawisan na shirt, and that jawline. Oh geez, naluluha ako sa isang lalaking sumisira sa buhay ko. Medyo nabawasan ang aking naiinip at hindi interesadong ekspresyon, ngunit mabilis ko itong pinatayo. Can I help you? Kailan mo sasabihin sa akin na may anak ako? Nagtatakang tanong niya, at nanlamig ang dugo ko. Kailan? Sigaw niya, natahimik naman ako sa gulat. Nasaan siya? Anong ginawa mo? Humihingal ako, bumangon sa kama. Sa iba, magmumukhang multo ang mukha ko, o di kaya'y zombie. Whatever, nawala ang kulay sa mukha ko, at nanlamig ang mga daliri ko. Papatayin niya ako. Anong ginawa ko? Ang ginawa mo. Patuloy siya sa pagsigaw. Now answer me. Bakit hindi ko alam? Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, ang galit na lumalabas sa kanyang mga mata. I didn't want you to. Gusto kong mamuhay ng mapayapa at malayo sa iyo. Delikado ka. Ito, delikado ang buhay. Sigaw ko pabalik. Fucking hell, Robel. Nagmura siya, pinasadahan ng mga kamay niya ang buhok niya. Alam mo ba kung gaano mas delikado ang hindi pagsasabi sa akin? Pagkastigo ni Carter, nakatingin sa akin ng patay sa mata. Ayokong mabuhay ang anak ko sa ganitong buhay. Gusto kong maging normal siya. Hindi pinilit na pumatay at magnakaw at maging kriminal. Pumatok ako pabalik, ipinulupot ang aking mga braso sa paligid. Mas ligtas siya sa akin kaysa sa iyo. Then why the fuck is he held for ransom? Well, dumura siya, lumalakas lang ang boses niya. Why the hell isn't he safe? Ha? Because I didn't know about him. Kung hindi pa malamig ang dugo ko, ngayon na. Naramdaman ko ang pagpatak ng mga luha sa aking mga mata, na kidnap ang aking munting anak. Ransom. Nanginginig ang boses ko, umupo ulit sa gilid ng kama. Para sa 2 bilyon. Sabi niya, bumaba ng ilang octaves ang boses niya. Sa pagkakataong iyon ay nagpakawala ako ng hikbi. Bago pa niya namalayan, napatayo na ako, sumugod sa kanya. Ang aking mga kamay ay lalabas, hinawakan ang kanyang mga braso sa itaas at nanginginig ang mga ito, lahat habang umiiyak. Kailangan mong iligtas siya please. Pagmamakaawa ko, patuloy na naiyuyugyug siya. Iligtas mo ang baby ko. Please huwag mo siyang saktan. Hinawakan niya ang mga braso ko, pinipigilan ang panginginig. Calm down, seryosong sabi niya. I am. Walang tigil ang pag-agos ng luha, paano kung patayin siya? Paano kung nasaktan siya? This is all my fault. Ako ang dahilan kung bakit kinuha si Owen. Paano? Nanginginig ang boses ko. Huminga ng malalim si Carter, binitawan ang mga braso ko. Gusto nilang pumunta ako sa bodega na ito dala ang pera bukas. Ang aking mga tauhan ay gumagawa ng isang plano ng aksyon. Pupunta ako doon, ibibigay ang pera, kunin ang bata, at lalabas. Pumikit siya, halatang galit. Paano kung bitag? Paano kung ligtas si Owen? Tanong ko, hindi kaya isang trick ito? Owen, naguguluhang tumingin sa akin si Carter and I gave him a look. My son. Oh, walang bitag. Pagkatapos ng tawag, nagpadala siya ng pruweba. Walang ganang sabi niya na para bang hindi big deal. Oh, he's trying to get on my nerves. He did this 4 years ago nang sinigawan ko siya sa pagpigil sa akin sa penthouse. AKA kinidnap ako. Be real Carter. Stop acting like you don't give a shit. Mahirap para sa iyo na paniwalaan ito, ngunit naisip ko na pinuprotektahan ko siya mula sa mga mapanganib na tao tulad mo. I snapped, crossing my arms slightly. And although in the long run, what I did was shitty, this is our son we are discussing right now, and he's been taken. Enough with your attitude. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na kailangang iligtas ang aking anak dahil ligtas siya rito. Kung hindi dahil sa iyo, makikilala ko ang aking anak at hindi ako magiging estranghero sa kanyang mga mata. Ngayon aayusin ko ang kalat na ito at kilalanin ang aking anak na lalaki, sigaw niya, pinakawala ng isang galit na buntong hininga, at humakbang paalis. May parte sa akin na masama ang pakiramdam, ngunit ang ibang bahagi ko ay hindi. Isang ama ang pinagkaita ng kanyang anak, ngunit ang aking intensyon ay para sa kaligtasan ng kaligayahan ni Owen. Hindi ko ginustong lumaki siya sa ganitong kapaligirang puno ng pagpatay, droga, at pang-aabuso sa kapangyarihan. Si Owen ay palaging interesado sa art. Palaging sinasabi sa akin ni Matilda kung paano siya umuupo at nagpapakulay ng maraming oras sa kanyang pangangalaga. Para sa kanyang edad, medyo advanced na siya. At 3, nagsimula na siyang magkulay sa loob ng mga linya, hindi lang ito mga scribble ng kulay sa papel. Nagtatago ako ng gallery ng art sa refrigerator, at araw-araw ay dinadagdagan ito ni Owen. Sa kanyang future, iniisip ko na siya ay isang artist, hindi isang fucking mafia leader. Hindi sasaktan ni Owen ang isang langaw, kahit na masama si Ricky sa kanya, nananatili lang siyang passive.
Ang tanging dahilan kung bakit ako tinatakot ni Carter ay dahil kay Owen. Itataboy niya ba ako at hinding-hindi ko na siya hahayaang makita pa? Gagawin ba niyang killing machine si Owen? Oh God, mangyaring huwag hayaang mangyari ang mga tanong na iyon. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ang anak ko. Bumagsak ang katawan ko pabalik sa kama kung saan ako orihinal. Nakatuon ang aking mga mata sa kisame, dahil wala akong ibang gagawin dito kundi magpainit sa aking kakilakilabot na mga pagpipilian sa pagiging magulang. May katwiran ang galit ni Carter, pero sana lang ay hindi siya pilitin ng galit niya na gumawa ng anumang padalos-dalos o hindi nararapat. Kung nalaman kong may anak akong katulad niya, walang duda na magagalit ako. Sana lang ay makita niya ang katwiran ko para itago siya sa anak niya, sana maintindihan niya ang mga takot ko, kung hindi, hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Sa kabilang banda, si Carter. Nakapatong ang mga paa ko sa harap ng abandonadong bodega, naiinip na naghihintay sa pagdating ni Julian. Ang aking mga tauhan ay sumilip kagabi, at nagtanim ng maliliit na bomba ng gas sa paligid ng lugar kung sakaling may magkamali. Sa ganitong paraan, sakaling magdulot pa siya ng anumang pagbabanta, siya at ang kanyang mga tripulante ay lalabas sa loob ng ilang segundo, na mahuhulog sa isang malalim na pagkakatulog. Ako ay isang tao ng aking salita, kaya ibibigay ko sa kanila ang pera, ngunit kung hindi nila subukan ang isang bagay na katangahan. Maraming beses na naiisip ko ang plano. Ibigay ang pera. Kunin ang bata. Pagkatapos ay umalis doon. Naputol ang pag-iisip ko nang may humintong sasakyan. Ang makina ng isang 2019 Kia Stinger ay naka-off, at lumabas ang isang lalaki, marahil si Julian. Nakasuot siya ng deep-shaded sunglasses at black beanie hat. Ang kanyang mga damit ay pinasadya, jet black, at napakamahal. Ang tanging ibang anyo ng kulay sa kanyang outfit ay ang puting undershirt ng kanyang vest. He looks like a fucking idiot. Isa pang kotse, kapareho ng huling huminto, at lumabas ang dalawa pang lalaki, ang kanilang tangkad at pananamit ay nagmumukha silang mga clone. Naglalakad-lakad ang isa sa kabilang bahagi ng kotse, binuksan ang pinto sa likod. Ito ay tumatagal ng ilang sandali, ngunit iyon ay nang si Owen ay ipinakita. Ang maliit na bata ay nasa isang estado na natutulog, ang kanyang katawan ay malata sa mga bisig ng aking karibal. Ang kanyang magulo at itim na buhok ay nakalaylay sa kanyang ulo. Walang gaanong detalye ng batang lalaki ang sumalubong sa aking mga mata, dahil malayo siya sa kinatatayuan ko. Well, nanunuya ang boses ni Julian, ang kanyang mga hakbang ay dumausdas patungo sa akin. Inaasahan kong hindi ka darating. Nagsalita siya, nakahalukip-kap ang mga kamay sa harap niya. Kanina ka pa napaka-cold-hearted, hindi ko akalain na may pakialam ka sa isang batang lalaki na sinasabi ni Robel na anak mo. Paano kung hindi? Paano kung nag-aaksaya ka ng 2 bilyon sa isang batang lalaki na hindi kahit sa iyo hindi? Ibigay mo na lang sa akin ang bata. Ungol ko, itinaas ang mga suitcases na nakapatong sa lupa sa gilid ko. I give them a little shake. I have your money, now give me the boy. Don't try anything stupid. Matigas na sabi niya sabay kuha ng baril sa bulsa sa likod. Itutuon niya ito sa direksyon ni Owen. Kung gagawin mo, magiging kasing dali nito ang paghihiganti ko. Hinatak ni Julian ang gatilyo, at ibinaba ko ang mga suitcase na handang tumakbo. Ang bala ay lumipad sa mabagal na paggalaw, na nagpapatuloy sa normal kapag ang bala ay tumama sa balat. Natigil ang pagtakbo ko nang tumama ang putok sa noo ng lalaking nakahawak kay Owen. Umagos ang dugo sa mukha niya, baka sa mukha niya ang takot. Ang lalaking katabi niya ay mukhang takot na takot gaya ng isa. Pinagmasdan niya ang pagbagsak ng lalaki, ang natutulog na bata ay bumagsak sa ibabaw niya. Habang nalilito ako, at ang tunog ng tawa ni Julian ang nagpapabalik sa aking isipan sa kasalukuyan. He's laughing hysterically habang ang isang lalaki ay nag-aagawan upang kunin si Owen, na may kasamang sakit sa mga feature mula sa pagsaksi sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Hindi mo akalain na babarilin ko siya. Oh Carter, pinapatawa mo ako. Dapat nakita mo ang iyong mukha. Bulalas niya, ginagaya ang ekspresyon ko. Noah, dalhin mo rito ang bata, at itigil mo na ang pagmumukhang malungkot. Nababaliw na siya sa akin. Tawag ni Julian sa kotse, sinenyasan ako pasulong. Humakbang ako patungo kay Julian pagkatapos ibalik sa aking mga kamay ang mga suitcase. Ang lalaki, si Noah, ay mabilis na lumapit sa amin, at inabot ni Julian ang kanyang mga kamay. Ibigay mo sa akin ang pera. Hinihingi niya, at ginawa ko ang sinabi niya, iniabot ang mga suitcase. Ang lalaking may hawak kay Owen ay mukhang naliligaw, sa gilid ng luha kahit na. Dumausdas si Julian sa kanyang mga tuhod, binubuksan ang 2 case. Binabaliktad niya ang mga stack ng pera sa bawat isa, na binibilang ang mga ito ng mabilis. Pagkaraan ng 1 minuto o 2, bumalik siya sa kanyang mga paa. Magaling makipagnegosyo sa iyo, ngumisi siya, nagsimulang maglakad palayo. Ibaba mo Noah ang bata at sumakay sa kotse. Tama na ang PT party mo.
Ibinaba ni Noah si Owen ng maingat hanggat kaya niya, at mabilis na tumakbo. Naghihintay ako hanggang sa mawala ang dalawang sasakyan para lumipat kay Owen. Ang pagkagambala ay isang paraan lamang para mabaril. Nagsisimula ng magising ang maliit na bata nang bumagsak ang katawan ko sa lupa para tingnan siya. Sa mukha pa lang niya, walang pagkakataon na hindi siya akin. Kulot lang ang buhok niya at kasing kulay ng balat gaya ng napansin ko dati, replika ko ang ilong niya at parang kay daddy ang baba niya. Habang tinatitigan ko siya ng matagal, nakita ko na rin si Robley sa kanya. Ang mga tainga ni Owen, bagamat halos hindi nakikita ng kanyang floppy hair, ay kasing tulis ng sa kanya, siya ay may maliliit na freckles, at siya ay nagpakita ng bahagyang dimple sa magkabilang gilid ng kanyang mukha, gaya ng ginawa ni Robel. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Owen, agad itong tinakpan mula sa sikat ng araw. Habang ganap na nakamulat ang kanyang mga mata, huminto ang aking ulirat sa pagtitig at naalala ko kung ano ang misyon. Dumausdes ang mga braso ko sa ilalim ng maliit niyang katawan, at nagsimula akong tumayo kasama niya. Nasaan ang mommy ko? Inaantok na tanong ni Owen, ang mga gamot ay unti-unting umaalis sa kanyang sistema. Pinaupo ko siya sa backseat ng kotse ko, niyakap ko siya ng mahigpit. Malapit mo nang makita ang mommy mo, son. Nananatiling kalmado ang boses ko at sinusubukan kong ilabas ang isang palakaibigang tono. Ang huling bagay na kailangan ko ay ang aking anak na hindi matakot sa akin. Paikot-ikot ang mga paa ko sa sasakyan papunta sa driver's side. Pagkatapos buksan ang pinto at umakyat sa loob, ini-start ko ang makina, at binilisan namin, sa isa pang misyon upang makauwi sa isang piraso. Sa kabilang banda, si Robel. Hinayaan ako ni Carter na maglibot-libot sa bahay habang wala siya ngayon, naisip niya siguro na ang pagtira sa akin sa isang maliit na kwarto ay magpapalala lang sa aking pagkabalisa. Ang gusto ko lang ay bumalik ang aking anak, ligtas sa aking mga bisig. Kung bumalik lang kami sa Florida, kumakain ng hapunan ng magkasama sa sofa at nanunood ng Blue's Clues. Kung yakapin niya lang sana ako nang sunduin ko siya pagkatapos ng mahabang araw sa kainan. Miss ko na yun, sobra. Iyan ang uri ng buhay na inaasahan ko para kay Owen, hindi itong uhaw sa dugo na gang. Kami ay hindi mayaman, kahit na madalas na nahihirapan, ngunit ang lahat ay nalutas, ang aking sweldo ay nagiging matatag, at kami ay nasa tamang landas patungo sa isang komportableng buhay. Napakaraming ibibigay ni Owen sa mundo, hindi kunin. Sa pagkakakulong niya dito sa piling ko, matutong pumatay, aalisin lang nito ang potensyal niya. Like with the painting, advance siya sa ganyan. Paano kung gusto niyang maging artist? I doubt Carter will allow that, sinunggang leader ang natutuwa magpinta. Si Owen ay isa ring matalinong bata, nagsimula pa siyang magsalita sa 9 na buwan. Medyo nakakabaliw isipin, pero ginawa niya. May bahagi sa akin na umaasa na iiwan ni Carter ang kakilakilabot na negosyong ito para palakihin si Owen, ngunit alam kong hindi niya gagawin. There is no way na papayagan niya kaming umalis ulit ni Owen. So basically, both our futures are fucked. Hinding-hindi ako magiging may-ari ng bridal shop na pinangarap ko simula pa noon, hindi ako papasok sa kolehiyo para makuha ang aking degree sa culinary arts. Hindi magiging si Owen ang anumang gusto niya sa buhay, at siya ay lalaki sa paligid ng pagpatay, at sa paniniwalang kaya niyang kontrolin ang sinumang magustuhan niya, ang lahat ay gulo lang. Tumutunog ang alarm system sa paligid ng bahay, ibig sabihin ay may bumukas na pinto. Nagmamadali akong pumunta sa ibaba para hanapin ito. Tumigil ang katawan ko nang malapit na ito sa pintuan. Nakatayo doon si Carter, ngunit wala si Owen sa paningin. Nasaan siya? Nakuha mo ba? Okay lang ba siya? Ang mga tanong ko ay biglang umibig habang ako ay humahakbang pasulong. Pagkatapos, habang sumasagot si Carter, pinalabas ko ang kanyang tunog. Nahagip ng mga mata ko ang ulo ng isang bata na sumusulpot sa likod ni Carter. Hinahanap ng aking mga mata ang kanyang, ang pagkilala ay dumating sa aming dalawa. Mommy, bulalas ni Owen, tinulak ang mga binti ni Carter, at kamaripas ng takbo papunta sa akin. Mukha siyang marumi pero hindi ko iyon pinansin. Bumagsak ang mga tuhod ko, bumagsak sa matigas na sahig. Nakabukas ang mga braso ko, handang tanggapin ang paparating na yakap mula sa baby boy ko. Puno ng luha ang mga mata ni Owen at ganoon din ang akin. Inilunsad niya ang kanyang sarili mula sa sahig na gawa sa marmol, at sa aking mga bisig. Nagsisimula siyang umiyak sa aking balikat, niyakap ako ng mas mahigpit kaysa sa dati. Pinipigilan ko ang aking mga luha, ayokong makita ako ni Owen na umiiyak. Ngunit ang aking kamay ay humahaplos sa kanyang likod, sinasabi sa kanya, ayos ka lang, baby. Ligtas ka na ngayon, hindi ka na muling sasaktan ng mga masasamang tao. Pangako ko. Pasimpleng tumango si Owen, pinulupot ang kanyang maiikling binti sa akin, habang ako ay nagsimulang tumayo kasama niya. Lumipat ang mata ko kay Carter, at ipinakita niya ang hindi mabasang ekspresyon. Parang malungkot, baliw, at masaya ng sabay-sabay. Let's get you a bath.
Sabi ko kay Owen, inilipat ang kanyang bigat sa aking balakang. Umusog ang ulo niya bago ibalik sa balikat ko. May tub ka ba? Mahina kong tanong, sobrang saya na galit kay Carter sa mga sandaling ito. Tumango lang siya, sinenyasan akong sumunod. Pagkatapos ng isang hanay ng hagdan, at 2 mahabang pasilyo, narating namin ang pinto sa banyo. Itinulak ni Carter ang pinto, bumungad sa akin ang pinakamagandang banyo na nakita ko. Ang mga dingding ay bato, inilagay na parang hindi pantay na mga bricks. Lahat ng appliances ay nilagyan ng marble tile, ang bawat pattern ay natatangi, ngunit tumutugma sa tema ng kwarto. Habang naglalakad ka papasok, isang glass at stone shower ang nasa harapan mo, at sa kanan mo, isang tan-tinted na counter na may salamin at lababo ay nakapatong sa dingding. Sa paglalakad papasok, makikita mo ang isang nakatile na bathtub sa harap mismo ng bintanang may kurtina. Pagkatapos sa tabi nito, isang vanity ang inilagay at ang counter ay puno ng anumang mga gamit sa banyo na maaaring kailanganin mo. Nakakonekta doon ang isang mas malaking counter, na may mas malaking lababo at salamin kaysa sa huli. Hindi ko na malaya na nawala na ako sa pag-iisip, hanggang sa bahagya akong tinulak ni Carter papasok ng pinto. Nilagpasan niya kami ni Owen, papunta sa bathtub. Ang kanyang mga tuhod ay maingat na dumudulas sa sahig, ang kanyang mga kamay ay pinipihit ang mga gripo sa isang mainit na temperatura. Nang halos kalahati na ang laman ng tub, inilapag ko si Owen at sinimulang hubaran siya mula sa maruruming damit na suot niya. Nang matapos iyon, napuno na ang tub, at pinatay na ni Carter ang umaagos na tubig. Malinaw na naglagay ng bubble bath si Carter, dahil halos masakop na ng mga bula sa tub ang maliit na katawan ni Owen. Wala nang bakas ng kalungkutan ni Owen. Siya ay tumawa, nagsaboy, at humihip sa mga bula. Nakakapanibagong makita siya sa ganitong paraan, hindi ang umiiyak na gulo niya noon. Minsan ko lang siyang pinaliguan ng bubbles. Nagamit namin lahat, wala na talaga akong pera para kumuha ng isa pang bote. Isa iyon sa pinakamasayang araw ko kasama si Owen, ito na siguro ang pangalawa ko. Umupo si Carter sa gilid, pinagmamasdan si Owen habang nililinis ko siya sa lahat ng dumi. Nagpasalamat ako sa Panginoon matapos walang nakitang sugat o gasgas sa kanyang katawan. Bumalik si Carter sa gilid ko matapos ang pag-scrub down ni Owen, na natiling tahimik, na para bang natulala siya sa paningin ni Owen, na malamang siya. Si Owen naman ay bumalik sa pagtilamsik ng tubig sa paligid ng magulo. Napakaraming kapayapaan sa mga minutong ito na magkasama. Walang away, sigawan, galit, o lungkot. It was just calm, it felt like everything just fit together. Salamat, bulong ko kay Carter habang hindi nakatingin si Owen. No, salamat, nagsalita si Carter, hindi inaalis ang tingin sa anak namin. Paano ako aalis ngayon? At dito na po, nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.